Tahimik ang 5 tao sa loob ng PNP Drug Enforcement Group Office kasama si Marquesa de Lemon. Malalim ang iniisip ni Marquesa habang pinapaikot ang ballpen sa mga daliri. Naglalaro sa isip niya ang misyon ng kanilang grupo na hanggang ngayon ay wala pa ring improvement. Maya-maya ay dumating na rin ang kanilang kapitan para simulan ang magaganap na meeting. Natuon ang atensyon nila sa kapitan nang magsalita ito. Chief Mercado gave us another 1-month extension to solve this case. Maglaan tayo ng dobleng oras sa trabaho para makita ang alias Guru na kanang kamay ni Fernando Rossi. Siya ang makakapagsabi sa lokasyon ng droga na ipinuslit ni Rossi sa bansa. Kung hindi natin ito magagawa sa loob ng 1 buwan, ililipat ni Chief Magno ang kaso sa ibang grupo. Kapag nagkataon, itong kauna-unahang beses na papalpak tayo. Problemadong sabi ng kapitan. Kapitan, wala pa rin bang malay si Rossi simula nang mahuli siya ng pulisya? Tanong na Estrada. 6 na buwan na pero comatose pa rin si Rossi at walang pagbabago sa kondisyon niya. Mapapadali sana ang trabaho kung may malay siya. Dahil ako mismo ang pipika sa Italianong drug lord na yon para magsalita. Siya lang ang nagpahirap sa atin ng ganito. Gigil na sagot ni Kapitan Ramos. Umayos ng upo si Marquesa at kinuha ang atensyon ng mga kasama niya. Nag-iisa lamang siyang babae sa team. Gayunpaman ay kaya rin niya ang ginagawa ng mga kasama niyang lalaki pagdating sa misyon. Pamilyar ba kayo sa Kings Island Club? Tanong niya sa mga ito. Kumunot ang noo ni Marquesa nang makita ang pagtataka sa itsura ng mga kasama. Parang iniisip ng mga ito kung nagbibiro ba siya o ano sa tanong niya. Hindi mo alam kung ano ang Kings Island Club? Sikat na sikat yun ah. Saad naman ni Baltazar. Hindi eh. Alam kong out of the topic ang tanong ko. Pero palagi ko kasing naririnig ang tungkol doon simula nang magpanggap ako bilang personal assistant ng ex-wife ni Fernando Rossi. Nung isang araw naman, nakatanggap ng imbitasyon si Madam Lucinda mula sa nagngangalang Doc Montemayor, miyembro ng club. Ano bang meron doon? Leisure club yun ng mga mayayaman, De Lemon. Subukan mo hanapin sa internet ang tungkol sa Kings Island at mararamdaman mo kung gaano kadaya ang mundo. Ramdam na ramdam mo ang kahirapan sa sobrang mahal ng membership fee sa islang yun. Ginto yata ang buhangin dun. Sagot ni Baltasar na naiiling at nangingiti na lang. Mga bilyonaryo lang kasi yung pwede ron. Walang lugar ang mga kagaya natin sa islang yun. Segunda ng isa pang kasama ni Marquesa. Tama ba ang narinig ko, De Lemon? May imbitasyon si Madam Lucinda mula sa Kings Island? Singit na tanong ni Kapitan Ramos. Yes, Captain. Nakita ko ang logo ng club sa invitation kalakip ng pangalan ni Doc Montemayor. Hindi ko lang masabi kung anong connection ni Doc Montemayor kay Madam Lucinda at iniimbitahan niya si Madam sa naturang isla. Magandang pagkakataon to para sa atin, De Lemon. Isasama ka ba niya sa isla? Di ko pa sure, Captain. Pero lagi naman niya kaming bitbit saan man siya pumunta. Kung ganun, abisuhan mo agad kami. Baka si Doc Montemayor ang taong hinahanap natin. Kaya siguro hindi natin siya makita-kita ay dahil nagtatago siya sa Kings Island. Masayang sabi na Kapitan Ramos. Nagkaroon ito ng pag-asa kahit hindi pa sila sigurado sa katauhan ni Doc Montemayor. Titimbre agad ako, Captain, kapag sure nang isasama kami ni Madam. Kung hindi naman, magagawan siguro natin ng paraan na makapasok doon na hindi gumagasta ng milyones. Hindi pa man natatapos ang meeting, ay nakatanggap na agad si Marquesa ng mensahe mula kay Madam Lucinda na isasama silang mga alalay nito sa Kings Island. Malaki ang ngiting ipinaalam niya sa mga kasama ang magandang balita. Alright team, mananatili pa rin kayo sa mga posisyon nyo. Masayang utos agad ang kanilang kapitan. Huwag niyong aalisin ng paningin sa mga taong malapit kay Rossi. Bantayan niyo silang mabuti at i-report ang mga kahina-hinalang kilos ng mga ito. Hulihin agad kung napatunayan yung kasapi sila sa grupo ni Rossi. Ikaw naman, De Lemon. Huwag kang aalis sa tabi ni Ma'am Lucinda. Alamin mo kung sino si Doc Montemayor at kung anong koneksyon nilang dalawa. Noted, Captain. Alertong sagot ng buong team ni Marquesa. Pagkatapos ng meeting, naglaan ng oras si Marquesa para alamin ang tungkol sa Kings Island. Wala talaga siyang ideya sa lugar na yon. Puro trabaho ang ginagawa niya at wala ng oras para maglibang. Napanood naman niya ang YouTube video ni Micah Revolution na nagpapakita sa buong isla. Namangha siya sa tila paraisong itsura ng lugar. Bawat anggulo ay sumisigaw ng karangyaan. Nalaman niya rin na pag-aari ni Gio Alcaraz ang Kings Island. Nasagap din niya sa vlog ni Micah na si Gio pala ang nakatuluyan nito. Medyo kinilig siya para sa dalawa. Lahat sa comment ay nagpapasana all na lang dahil bukod sa gwapo na
ay bilyonaryo pa si Gio Alcaraz. Privacy ang pinakamalaking offer ng isla sa mga miyembro. May 4 na bahagi yun kung saan makikita ang iba't ibang disenyo ng mga villa. Mataas din ang seguridad sa isla at hindi basta-basta makakapasok ang hindi miyembro o walang imbitasyon mula sa miyembro. Akala ni Marquesa ay maganda na ang Kings Island mula sa internet. Pero higit pala itong maganda sa personal nang dumating na ang araw na kasama siyang nagtungo roon ni Madam Lucinda. Hindi niya mapigilan ang pag-awang ng kanyang mga labi habang bumababa ang sinasakay nilang helicopter sa helipad ng isla. Helicopter o chopper lang ang tanging transportasyon para makarating doon. Oh my God, ang ganda rito. Para ako nasa paraiso. Bulalas niya pagkababa mula sa helicopter. Pakiramdam ni Marquesa ay kumikinang ang mga mata niya sa labis na pagkamangha. Nakanganga pa siya na parang timang doon habang nililibot ang tingin sa paligid. Kulang na lang ay tumulo ang laway niya. Pero mukhang tutulo na talaga yon nang makita ang lalaking naglalakad patungo sa direksyon nila. Maliban sa taas na umabot yata sa 6 feet, litaw na litaw rin ang kagwapuhan nito. Dumagdag din sa apil nito ang suot na aviator. Humahakab ang macho nitong katawan sa suot na polo shirt. Naging fashionable tingnan ang simpleng polo shirt dahil suot yun ng lalaki. Simple lang ang pananamit nito pero sobrang lakas ng dating. Parang gusto niyang lumuhod at sambahin ang lalaki. Oh my, is he a god? Bulong niya nang mapagmasdan sa malapitan ng lalaki. Natutop ni Marquesa ang nakaawang na bibig nang bumaling ito sa kanya. Pero nawala din ang atensyon nito sa kanya nang magsalita si Madam Lucinda. Duke anak, I missed you so much. Natauhan si Marquesa nang marinig ang pangalan ng lalaki. Tila hinipan ng mabilis na hangin ang pagkamangha niya at bumalik sa tamang wisyo. Kaharap na niya ang lalaking pakay sa isla at nalaman niya agad na anak pala ito ni Madam Lucinda. Now it makes sense kaya inibitahan nito ang madam. Pero gayon pa man ay hindi pa rin siya nawawalan ng pag-asa na alamin ang tunay na pagkatao ng isang Duke Montemayor. Mom, how are you? Did you enjoy your trip? Tanong ni Duke pagkatapos ng mabilisang yakap sa ina. Kinagat ni Marquesa ang labi upang pigilan ng sarili. Bumabalik ang pagkamangha niya kay Duke. Kay sarap pakinggan ang baritono nitong boses, para yung musika sa pandinig niya. That was insane, Iho. Hindi ko inaasahan na ganito kaganda sa islang to. This is paradise. I love it. Namamanghang bulalas ni Madam Lucinda. Good to hear that, Mom. Ipapahatid muna kita sa villa. May tatapusin lang akong trabaho ngayon. Uuwi ako ng maaga para sabay tayong mag-dinner mamaya at ipapasyal naman kita bukas. Susulitin natin ang 2 linggong bakasyon mo rito sa isla. Sure, Iho. Hinding-hindi ko tatanggihan na makita ang magandang paraiso na to. Mabilis na pagpayag ng ginang. Tahimik lang si Marquesa sa likod ng dalawa habang bitbit ang mga bag ni Madam Lucinda. Pinagmamasdan niya ang malapat na likuran ni Duke na kay tikas tingnan. Napakagatlabi na naman siya. Kay sarap sigurong yakapin ito. Oh my God, wake up Marquesa. Saway niya sa sarili. Kailangan niyang manatili sa tamang wisyo para magawa ng tama ang trabaho niya. Bakit kasi ang lakas ng dating ni Duke? Nawawala tuloy siya sa sarili. Excuse me, miss. Kumurap-kurap si Marquesa nang makitang nakatingin sa kanya si Duke at kinakausap siya nito. Ako? Bakit po, sir? Magalang niyang tanong. Muli niyang kinagat ang ibabang labi. Mawawala talaga siya sa wisyo kapag hindi niya ginawa yon. Stop doing that. You're inviting danger. Seryoso nitong sabi bago nagpatuloy sa paglalakad kasama si Madam Lucinda. Nagtataka naman siyang bumaling kay Ryan, ang lalaking assistant ni Madam Lucinda na kasama rin nila sa isla. Dalawa sila ng binata na isinama ng Madam. Anong tinutukoy niya? Tanong niya kay Ryan, pero kibit-balikat lang ang sagot nito sa kanya. Binaliwala na lang niya ang sinabi ni Duke. Sumakay sila sa golf cart para makarating sa loob. Dumaan pa sila sa masusing inspection sa entrance bago nakalagpas. See you later, Mom. Saad ni Duke bago sila nagtungo sa villa nito. Bumalik ang pagkamangha ni Marquesa nang makita ang Maharlika Palace kung nasaan ang villa ni Duke. Agaw pansin ang malaking infinity pool doon na kay sarap magtampisaw. Pagdating sa loob ng villa, sunod-sunod na ang utos ni Madam Lucinda na palagi nitong ginagawa. Mabait naman to, palautos nga lang. Marquesa, maghanda ka ng warm water for my quick bath. Huwag mong kakalimutang ilagay sa tubig ang scented flower na dala natin.
Pagkatapos, ihanda mo naman ang lulutuin ko for dinner. Gusto kong ipagluto ang anak ko. Okay po, ma'am. Nagtungo sa banyo si Marquesa para sundin ang utos ni Madam Lucinda. Namangha na naman siya sa laki at pagka-elegante ng banyo sa villa ni Duke. Wala yatang bagay sa isla ang hindi nakakamangha. Gayunpaman, hindi niya nakakalimutan ang trabaho niya. Binuksan niya ang gripo sa tapat ng bathtub bago kunin ang phone niya. Tinawagan niya si Kapitan Ramos para sabihin ang natuklasan niya. Kapitan, anak ni Madam Lucinda si Doc Montemayor. Wala pa akong ideya kung biological o adopted si Duke. Yan pa lang po natuklasan ko sa ngayon. Pabulong na report niya sa kapitan nang sagutin nito ang tawag niya. Ako nang bahala sa paghahanap ng iba pang impormasyon tungkol sa family background ni Duke. Mag-focus ka na muna kung si Duke ang taong hinahanap natin. Noted, Captain. Pinatay niya ang tawag at mabilis na tinapos ang pinagagawa sa kanya ni Madam Lucinda. Pagsapit ng gabi ay magkasabay kumain ang mag-ina sa villa. Tahimik na nakatayo si Marquesa sa gilid katabi si Ryan. Kinabukasan naman ay kasama rin sila sa pamamasyal ng mag-ina. Tumigil sila sa Pacific Coast para kumain ng tanghalian. Magkasama sa mesa ang mag-ina habang magkasama naman sila ni Ryan sa kabilang mesa. Napapansin ko ang panakaw mong sulap kay Sir Duke simula nang dumating tayo sa Kings Island. Type mo ba siya, Marquesa? Nakangiting tanong ni Ryan. Halata ang panunodyo sa boses nito. Oo, ang gwapo kasi. Lumalambot ang mga tuhod ko kapag malapit siya. Parang gusto kong lumuhod at sambahin siya. Sagot niya sabay bungis-ngis. Tumawa naman si Ryan. Sa 3 buwan nilang magkasama sa trabaho, nasanay na ito sa pagiging prangka at mapagbiro niya. Alam mo, Marquesa, matagal ko nang kilala si Sir Duke. Ilang taon lang ang tanda ko sa kanya at kapatid na rin ang turing namin sa isa't isa. Payong kaibigan lang. Huwag kang mahuhulog sa kanya. Masasaktan ka lang. Mas mahal niya ang trabaho kaysa babae. Deadman lang siya sa mga babaeng nagpapakita ng interes sa kanya. Wala pa ako nabalitaan na naging girlfriend ni Sir Duke. Ano ba naman yan, Ryan? Hindi pa ako nagtatapat pero busted na agad. Salamat sa payo mo napakalaking tulong. Nakanguso niyang sabi bago kunin ang baso ng inumin niya. Uminom siya at pasimpleng sumulyap sa direksyon ni Duke at Madam Lucinda. Pero nasamid siya nang makitang nakatingin sa kanya si Duke. Anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Ryan. Ryan, nalulunod ako. Paano ka malulunod? Nakaupo ka lang naman dyan. Nalulunod ako sa tingin ni Sir Duke. Nakangiti niyang sabi na kinikilig-kilig pa. Hay, nababaliw ka lang pala. Umiiling nitong sabi bago bumalik sa pagkain. Pagkatapos ng tanghalian, muling namasyal sa Kings Island ang mag-ina at kasama pa rin sila ni Ryan. Sinusulit daw ni Duke ang day off para ipasyal ang mommy nito. Aliw na aliw naman si Marquesa sa magagandang tanawin, pero pasimple rin siyang nagmamasid. Mataas talaga ang seguridad sa isla at nalaman niyang si Duke ang head security doon. Kung ito ang taong hinahanap niya, kayang-kaya nitong itago sa isla ang droga ni Rosie nang walang nakakapansin. Nang mga sumunod na araw, nanatili si Madam Lucinda sa villa at nagkaroon naman ng pagkakataon si Marquesa para sundan si Duke. Walang kasiguraduhan ang pagsunod niya rito dahil palagi itong nasa trabaho. Ngunit isang gabi ay may lugar na pinuntahan si Duke. Nasa mabatong parte yun ng isla at pumasok ito sa kuweba. Tahimik itong sinundan ni Marquesa hanggang sa loob. Maingat ang bawat paghakbang niya dahil sa madilim at mabatong daan. Ilang hakbang pa lang ang nagagawa niya ay naramdaman niya agad ang marahas na paghablot sa braso niya. Napadaing siya nang baliwala siya nitong isandal sa batong nasa likuran niya. Nagpumiglas siya, pero hinawakan siya nito sa magkabilang balikat para pigilan. Bakit mo ako sinusundan, police officer? Anong kailangan mo? Natigilan si Marquesa. Nakilala niya ang boses ni Duke, pero hindi yun ang dahilan kung bakit natigilan siya. Alam ni Duke kung ano ang trabaho niya. Kinalma niya ang sarili bago sumagot. Masama bang sundan ng taong nagugustuhan ko? Curious ako sa mga ginagawa mo at gusto ko ay lagi kitang nakikita. Masama ba yon? Wala siyang pagpipilian kundi magmukhang stalker ni Duke. Mabibigyan katwiran ng pagsunod niya rito kung yun ang sasabihin niya. Nagpapasalamat naman siya dahil madilim ang paligid at hindi nito mahahalata ang pagsisinungaling niya. Hindi yan ang gusto ko marinig, police officer. Anong kailangan mo sa akin? Muli nitong tanong.
Huminga ng malalim si Marquesa. Kagat-labi niyang pinalandas ang kamay sa matigas na braso ni Duke. Nasusuka siya sa ginagawa niya, pero wala naman siyang pagpipilian kundi ang landiin ito para ilihis ang atensyon nito. Sana lang ay epektibo. Ikaw ang kailangan ko, Duke. Ikaw lang at wala nang iba. Napangiwi siya at kinilabutan sa kanyang sinabi. Kung sa ibang pagkakataon, hindi niya gagawin o sasabihin yun. Hindi niya kayang magpabebe sa harapan ng isang lalaki. Pero ginawa niya yun kay Duke. Okay lang naman dahil madilim ang paligid. Hindi mapapansin ang taliwas niyang ekspresyon sa sinasabi niya. I'm asking you nicely, police officer. Hindi mo ako makukuha sa pangaakit mo. Bukas na bukas din ipapahatid kita pabalik sa Maynila. Ako rin ang personal na magtatanggal sa'yo bilang assistant ng mami ko. Binitiwan siya ni Duke, pero hinabol niya ang kamay nito sa dilim. Nataranta siya nang madulas ang isa niyang paa sa bato. Humawak siya sa pader para kumuha ng balanse, pero may napindot ang daliri niya roon at tuluyan pa rin siyang nadulas. Natumba siya, pero may sumalo sa ulo niya para hindi yun mabagok sa bato. Kasunod niyon ay ang pagliwanag sa paligid. Switch yata ng ilaw ang napindot niya. Napasinghap si Marquesa nang bumulaga sa kanyang paningin ang gwapong mukha ni Duke. Nakatuon ang isa nitong kamay sa bato habang ang isa naman ay nakaalalay sa ulo niya. Napakaliit ng distansya nilang dalawa. Kung nakaligtas siya sa pagkakabagok ng ulo sa bato, mukhang magkakaroon naman siya ng heart attack dahil sa kagwapuhan nito. Nasa labas ka ba nang magsabog ang Diyos ng pagpapala? Bakit sinalo mo lahat, Duke? Namamangha niyang tanong. Walang halong biro yon dahil napakagwapo talaga nito. Kaya lang, parang pinagkaitan ng ngiti ang labi nito. Laging seryoso at parang may galit sa mundo. Walang reaksyon si Duke sa sinabi niya. Kung hindi lang ito gwapo, baka pagkamalan niya itong bato. Poker face kasi masyado. Duke, ako nga pala si Marquesa. Sa tingin mo, itinadhana tayong dalawa? Ngumiti siya at pinapungay pa ang mga mata. No. Tipid nitong sagot. Nataranta naman siya nang lalayo si Duke sa kanya. Mabilis niyang pinulupot ang dalawang braso sa batok nito para pigilan. Dahil sa biglaan niyang pagkilos, nadulas ang isang kamay ni Duke na nakatuon sa bato. Shit! Bulalas ni Duke. Namilog ang mga mata ni Marquesa nang masubsob si Duke sa mukha niya. Nagawa niyang iiwas ang muka, pero nahagi pa rin ng labi nito ang gilid ng labi niya. Bolta-boltahing kuryente ang dumaloy sa katawan niya dahil sa aksidenteng halik na yon. Para siyang nagmarathon dahil sa lakas ng tibok ng puso niya. Bahagyang dumistansya si Duke sa kanya, pero hindi ito tuluyang lumayo. Hindi umiiwas sa halik ang taong nangaakit, police officer. Maliban na lang kung iba ang plano mo. Muli itong lumapit sa kanya at bumulong sa tapat ng tenga niya. Kung may plano ka laban sa isla, hindi mo yun magagawa sa loob ng pangangalaga ko. Malakas ang epekto ni Duke sa kanya, pero nagawa niyang tiisin yon at tumingin sa binata. Sinalubong niya ang tingin nito kahit halos mamugto na ang hininga niya sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Maganda ang Kings Island, pero mas interesado ako sa'yo. Ikaw ang kailangan ko at hindi ang isla. As if naman may magagawa ako laban sa islang to. Walang laban ng simpleng pulis na kagaya ko sa mga bilyonaryong katulad mo. Napilitan na rin siyang umamin na pulis siya. Mukhang malakas ang pang-amoy ng binata. Hindi ko rin hahayaan na may masama kang gawin laban sa Kings Island. Ano bang iniisip mo? Na magtatanim ako ng bomba rito at pasasabugin ng isla? Hindi ako terorista, no? Sa higpit ng security nyo rito, kahit sino hindi magagawa yon. Baka nga ilang milya pa lang ang layo sa isla, kaya nyo nang madetect ang mga dangerous weapon. Hindi nagkomento si Duke sa sinabi niya. Mukhang tama siya na super advanced ang security system ng Kings Island. Hayaan mo muna akong manatili rito sa loob ng 2 linggo. Sapat na yun para pagbigyan ng sarili ko na makasama ka, Duke. Dagdag pa niya. Malakas ang kutob ni Marquesa na may itinatago si Duke. Kailangan niyang malaman kung ano yun bago siya umalis ng isla. Kung ito siguro, isasagawa nila ang operasyon para hulihin to. Kung hindi naman, babalik siya sa trabaho at kakalimutan ng mga nangyari. I'll let you stay, if you tell me the truth. Bakit mo itinatago ang pagiging polis at nagpapanggap na assistant ng mami ko? Kung magugustuhan ko ang sagot mo, hahayaan kitang manatili sa isla. Sasagutin ko ang tanong mo, pero pwede bang umayos muna tayo ng pwesto?
Baka may makakita sa atin at isipin na may ginagawa tayong milagro dito. Naiilang na rin siya sa sobrang lapit nilang dalawa. Baka mahipnotismo siya sa kagwapuhan ni Duke at masabi niya ang totoo. Marahang pinakawalan ni Duke ang pag-alalay sa ulo niya. Umayos ito ng tayo at tiningnan lang siya. Tama na ang pagpapabebe niya sa harapan nito. Kaya tumayo na lang siya nang hindi humihingi ng tulong dito. Kaya lang, muntik na naman siyang madulas. Mabilis siyang humawak kay Duke na parang robot na nakatayo sa tabi niya. Walang emosyon itong tumingin sa kanya na parang hindi siya iniligtas kanina. Sorry, madulas kasi ang mga bato rito. Katwiran niya. Tell me the truth. Napairap naman sa kawalan si Marquesa. Akala niya malilihis na ang usapan, pero hindi pala. Ang totoo, mas malaki ang sweldo ko bilang assistant ni Madam Lucinda kaysa sa pagiging pulis ko. Nakita ko rin ang larawan mo sa mansyon at simula na nabaliw na ako sa'yo. Araw-araw kong hinihiling na makita ka sa personal. Okay na ba? Pagsisinungaling niya na hindi tumitingin kay Duke. You're lying. Gulat naman siyang tumingin kay Duke. Hindi na nga siya tumitingin dito pero nabisto pa rin ito na nagsisinungaling siya. Totoo yun. Bakit ba ayaw mong maniwala? Mapaglarong umisi sa kanya si Duke. Pilit niyang nilalabanan ang sarili na huwag magpapadala sa ngisi nito. Mahirap talagang pigilan ng sarili kapag si Duke ang kaharap niya. Pero nagawa naman niya. Paano mo makikita ang larawan ko sa mansyon kung wala akong larawan doon? Talaga? Kaninang larawan yung nakita ko ron? Kamukhang kamukha mo yun. May kapatid ka ba? Palusot niya. Nagkamali siya na gawing palusot ang larawan nito dahil wala talaga itong larawan sa mansyon. Ngayon lang niya naisip na hindi ito ang tipo ng tao na magpapakuha ng larawan. Maliban na lang siguro kung stolen shot. Wala rin namang picture sa internet ang lalaki. Gaya nga ng sabi ni Micah Revolution sa vlog nito, ang mga members sa Kings Island Club ay mga discreet. At kahit vlogger si Micah ay sumusunod ito sa patakaran ng club na bawal picturean o videohan ang mga tao sa loob ng isla. Maging ang asawa nga nitong si Gio ay segundo lamang nitong pinakita sa isa nitong vlog. In-laws nito ang madalas nitong kasama sa video. Pero may larawan si Gio sa Wikipedia dahil ito ang founder ng Kings Island Club. Gumagawa ka lang ng kwento, police officer. Bumalik ka na sa villa at bukas na bukas din ay babalik ka sa Maynila. Sagot ng lalaki. Inalis ni Duke ang kamay niyang nakahawak dito at tinalikuran siya. Nagtuloy-tuloy ito papasok sa lagusan na hindi niya alam kung saan patungo. Walang duda na siya talaga ang head security ng Kings Island. Mahirap makalusot sa kanya. Kailangan ko makaisip ng ibang paraan para manatili sa isla. Kinabukasan, pansamantalang iniwan ni Duke ang trabaho sa entrance ng Kings Island para pumunta sa firing range. Nakatanggap siya ng tawag na may nanggugulo roon. Pinagkatiwala niya muna sa mga security personnel ang masusing inspection sa mga taong papasok sa isla. Pagdating sa firing range, nakita niya ang lalaki na nagsisisigaw at nagpapaputok sa iba't ibang direksyon. Halatang may tama ng alak ang lalaki dahil sa itsura nito. Pero hindi maikakailan na mahusay ito sa paghawak ng baril. Ano, wala bang magaling dito ha? Labanan niyo ako. Nasaan ang tapang niyo? Ang higpit-higpit niyo rito pero mga duwag naman pala kayo. Sigaw nito. Paano nagsimula ang panggugulo niya? Tanong ni Duke sa nagtatagong gwardya. Nagpapaligsahan po sila kanina ng isa niyang kasama hanggang sa nagkainitan sila. Nasaan ang kasama niya? Pinadala ko na po sa ospital ng isla. Masama po ang tama dahil binugbog ng lalaking yan. Nang makontento sa impormasyon ay matapang na humarap si Duke sa lalaki. Hindi siya nakitaan ng pangamba nang itutok ng lalaki ang baril sa direksyon niya. Itinaas niya ang dalawang kamay upang ipakita na wala siyang armas. Ano, matapang ka ba? O nagtatapang-tapangan lang? Halika, lumapit ka rito. Mayabang nitong sabi sa kanya. Pinaputukan ng lalaki ang paanan ni Duke, pero hindi man lang siya kumurap at nanatiling nakatingin dito. Sa bawat paglabas nito ng bala ay siya rin ang paghakbang niya palapit. Tumawa ang lalaki ng 2 metro na lang ang pagitan nila sa isa't isa. Tingnan natin kung hanggang saan natapang mo. Maangas nitong sabi bago itutok ang baril sa tapat ng dibdib ni Duke. Mabilis siyang kumilos bago pa nito kalabitin ng gatilyo. Naagaw niya ang baril sa kamay ng lalaki. Idinikit niya sa tenga nito ang baril sabay kalabit sa gatilyo.
Tumama ang bala sa gitna ng shooting target, habang ang lalaki naman ay natulala dahil sa lakas ng putok. Ilabas niyo ang lalaking to, tipadala pabalik sa Maynila. Wala na siyang karapatang umapak sa lugar na to, kahit isa siyang guest o member ng Kings Island. Kung isa siyang guest, patawan ng first offense ang miyembro na nag-impita sa kanya. Kung mauulit pa to, matatanggalan na siya ng membership sa isla. Maotoridad niyang sabi sa mga staff na naroon. Masusunod po, Sir Duke. Sagot ng mga ito. Nang maayos ni Duke ang gulo sa firing range ay umalis na siya. Malapit na siya sa lobby nang makatanggap naman siya ng international call. Lumihis muna siya ng daan bago sagutin ang tawag. Yes, Tipid niyang tugon. someone is checking your background, Duke. Ngumisi si Duke bago nagsalita. Let them know what they want. Are you sure? Your background is confidential. They might track you down and possibly get killed if they want to harm you. Do you want that? Of course not. You know I'm not easy to kill. Besides, I am surrounded by high security inside the island. They can't touch me here. Alright, you're the boss. Just call me if you need anything. Sure. Thank you, Ace. Saad niya sa kaibigang Italyano na tumutulong sa kanya para harangan ang sino mang kukuha sa impormasyon niya. Ngayon ay hahayaan niyang makuha yun dahil may ideya siya sa kung sino ang gustong kumuha sa background niya. Marahil isa yun sa kasama ng babaeng police officer dahil hindi makakakilos sa loob ng isla ang pulis na yon. Aalamin pa niya kung ano talaga ang motibo ng babae sa pagpunta sa isla. Tulad ng pangako ni Duke sa ina, sinamahan niya itong mamasyal sa iba't ibang parte ng isla kapag may oras siya. Huminto sila sa Tropic Isle para kumain ng hapunan. Magugustuhan ni Marquesa ang lugar na to. Mahilig yun sa dagat. Sayang at hindi siya nakasama sa atin. Saad ni Madam Lucinda. Marquesa? Who is she? Tanong niya kahit kilala na niya si Marquesa. Malinaw pa rin sa isip ni Duke ang nangyari sa kanila ni Marquesa sa bungad ng tunnel. Dumaan lang siya sa shortcut na yon para i-check ang tunnel patungo sa water park. Gusto niyang masiguro na maayos ang security at safe ang mga guest na papasok doon. Pero na-encounter niya ang dalaga. Simula nang tumapak ito sa isla, alam na niya ang katauhan nito. Kasama ang background checking sa security ng isla, lalo na at guest lamang ito. Bukod doon, na-encounter na rin niya si Marquesa noon na marahil ay hindi na nito natatandaan. May female assistant. Napakabait ng batang yun at natagalan niya ang pagiging palautos ko. Sunod lang siya ng sunod at gusto kong makita niya rin ang Tropic Isle. Sagot ng ginang. Napansin ni Duke na napalapit na ng husto ang mommy niya kay Marquesa. Ito ang kauna-unahang pumigil sa kanya nang ipapahatid niya pabalik sa Maynila ang dalaga. Hindi niya matatanggihan ang mommy niya, kaya pumayag na rin siyang manatili si Marquesa sa isla. She can go here anytime she wants, Mom. She's also my guest. Bakit hindi ka rito bumili ng villa, anak? Napakaganda ng mga villa sa ibabaw ng tubig. Pagbabago nito sa usapan. I'm working here, Mom. And at the same time, I'm also one of the Kings Island member. Kasama sa patakaran ng isla na manatili sa Maharlika Palace ang mga working member. Kung ayaw mo sa Maharlika Palace, pwede naman kitang i-check-in dito sa Tropic Isle habang narito ka sa isla. Mahirap mamili, anak. Pare-pareho kasing maganda. Natawa na lang si Duke, pero agad din siyang natigilan nang marinig ang tunog ng cellphone niya. Hindi yun isang tawag, kundi tunog yon ng sensor na ginagamit sa mga eksklusibong parte ng isla na hindi pwedeng puntahan ng mga guest. Piling tao lang ang pwedeng pumunta roon na nakaprogram sa sensory detector. Kapag wala sa program ay agad tutunog ang sensor sa phone niya. Pero mananatiling tahimik ang lugar na pinasok ng intruder. Kaya lang ay sa mismong silid niya sa villa nang galing ang tunog ng detector. Mom, gabi na kung babalik pa tayo sa villa. Baka mahamugan ka at magkasakit. Dito ka na lang magpalipas ng gabi. Babalik na lang ako bukas para sunduin ka. Wika niya sa ina bago ibalik ang phone sa bulsa niya. Paano si Marquesa? Naiwan siya sa villa mo kasama si Ryan. Hindi ako komportable kapag mag-isa. Ipapahatid ko si Marquesa rito mamaya para may kasama ka. For Ryan, he can stay in my villa. Sige anak. Nagmamadaling sumakay sa golf cart si Duke pabalik sa Maharlika Palace. Pagkarating niya sa villa ay nakita niyang nakahiga sa sofa si Marquesa habang nakaupo naman sa gilid si Ryan at pinagmamasdan ang nakapikit na dalaga.
Ryan. Malumanay niyang tawag sa lalaki. Nagulat ito at mabilis na tumayo. Sir Duke, nakabalik na pala kayo. Nasaan po si Madam Lucinda? Napansin ni Duke ang pagiging balisa ni Ryan. Hindi rin ito makatingin ng diretsyo sa kanya. Sa Tropic Isle magpapalipas ng gabi si Mami. Pinapasundo niya lang si Marquesa. Anong nangyari sa kanya? Bakit yun siya natutulog? Hindi ko rin po alam, Sir Duke. Kagagaling ko lang sa labas nang biglang mamatay ang ilaw sa villa. Pagpasok ko rito, nakita ko na siyang nakahiga riyan. Hinintay ko lang bumalik ang ilaw at ihahatid ko na siya sa silid niya. No, hayaan mo lang siya riyan. Ako nang bahala sa kanya. Pigil niya kay Ryan nang bubuhati nito si Marquesa. Sigurado ka ba, Sir Duke? Yes. Sandali siyang pinagmasdan ni Ryan. Nang makitang seryoso siya ay napipilitan itong umalis. Nilapitan naman niya si Marquesa at binuhat palabas ng villa. Hindi na niya kailangan na alamin kung sino ang nagtangkang pumasok sa silid niya. Dahil bago pa siya bumalik sa Maharlika Palace, ay alam na niya kung sino ito. May mini camera sa tabi ng mga sensory detector sa Kings Island at nakita niya ng malinaw kung sino ang intruder mula sa phone niya. Hindi lang pala ikaw ang kailangan kong bantayan, Marquesa. Muling sumakay sa golf cart si Duke pabalik sa Tropic Isle. Nakasandal sa balikat niya ang ulo ni Marquesa habang nakaalalay naman ang braso niya sa katawan nito. Sa ganoong paraan ay maiiwasan niya ang pagkahulog nito. Napatitig naman siya sa mukha nito at isang alaala ang pumasok sa isip niya. Yun ang una nilang pagkikita ni Marquesa. Bakit isang babaeng pinadala nila rito? Tanong niya sa likod ng maskarang suot niya. Tumawag siya ng pulis para sana ipatugis ang isang grupo na natuklasan niya na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Minamaliit mo ba ang kakayahan ko? Naiinis nitong tugon. Hindi, pero nag-iingat lang ako. Delikado bang... Dapa! Naputol ang sasabihin ni Duke dahil sa sigaw na yon ni Marquesa. Maliksi naman siyang kumilos at binunot ang baril sa baywang niya nang magsimula itong magpaputok. Nasundan siya ng mga humahabol sa kanya at hindi nila naiwasan ang engkwentro sa mga ito. Hey! Agaw pansin sa kanya ni Marquesa sa gitna ng laban. Nagulat siya nang nakatutok sa kanya ang baril nito. Sa likod mo! Humisi ito sa kanya bago paputokan ng kalaban mula sa likuran niya. Parang pinapakita nito sa kanya na nagkamali siya nang maliitin ito kanina at napatunayan naman niyang magaling talaga ito. Maliksi itong kumilos at may angking talento sa paghawak ng baril. Thank you, miss. Saad niya bago muling nakipaglaban. Napalibutan sila ng mga kalaban pero baliwala lang yun sa kanila. Naging mahusay ang tandem nila ni Marquesa. Magkatalikuran sila sa pagbibitiw ng putok. Nagbibigayan sila ng bala kapag nauubusan. Pareho rin silang dumidiskarte para makakuha ng armas mula sa mga kalaban. This is getting hot. Bulalas ni Marquesa habang nagpapalit ng magazine sa hawak na baril. Parang mas nasasabik pa ito sa nangyayaring laban. Hindi naman niya maitago ang paghanga rito. Napangiti siya habang pinagmamasdan ang mahusay nitong pakikipaglaban. Ito ang unang beses na pinahanga siya ng isang babae. Hey, Kilos! Bakit natigilan ka riyan? Natauhan si Duke nang hilahin siya ni Marquesa. Umikot ito patungo sa harapan. Nakita niya ang pagniwi nito bago iputok ang baril sa isang direksyon. Nataranta naman siya nang makita ang kalaban na hindi niya napansin. Shit! Nadaplisan pa ng huling kalaban. Nag-alala siya nang makita ang dugo sa braso ni Marquesa. Kung hindi siya nito hinila, baka tinamaan din siya ng bala. Are you okay? Inalalayan niya si Marquesa para tingnan ang sugat nito sa braso. Daplis lang to. Baliwala nitong sabi. Kinuha nito ang panyo at itinali sa braso. Napalunok si Duke ng kagatlabi nitong ginagawa yon. She looked sexy doing that mannerism. Hindi nito alam na nag-iimbita ito ng panganib sa simpleng mannerism na yon. Quits na tayo sa pabor na ginawa mo. Maalis na ako. Sana magkita tayong muli na wala kang maskara. Naaaliw ako sa team up natin. Hanggang sa muli. Humiti si Marquesa sa kanya bago umalis. Hanggang sa muli, officer. Bulong niya. Sinundan niya ito ng tingin habang nakapaskil din ang ngiti sa labi niya. Bumalik sa kasalukuyan si Duke nang tumigil ang golf cart sa Tropic Isle. Muli niyang binuhat si Marquesa at bumulong. Muli tayong nagkita na wala akong maskara, police officer. Kinabukasan,
Nagising si Marquesa sa ibang silid. Nagulat siya nang makitang nasa tropic isle siya. Pero hindi niya alam kung paano siya nakapunta roon. Naliwanagan lang siya nang sabihin ni Madam Lucinda na dinala siya roon ni Duke habang natutulog kagabi dahil sa utos nito. Hindi naman niya sinayang ang pagkakataon at agad siyang naligo sa dagat. Nang mapagod sa paglangoy, hinayaan niya ang sarili na magpalutang-lutang sa tubig habang iniisip ang nangyari kagabi. Sino kayang nagtakip ng panyo sa akin kagabi? Pesting yun, naisahan ako. Pumikit siya para alalahanin ang nangyari pagkatapos mawalan ng ilaw sa villa ni Duke. Nasa silid siya ng oras na yon at paglabas niya ay napansin niya ang isang figura na lumabas sa silid ni Duke. Naging mabilis ang mga pangyayari at wala na siyang maalala. Marquesa! Nagulat si Marquesa nang marinig ang isang boses sa tabi niya dahilan ng paglubog niya sa tubig. Pero agad din siyang umangat nang hilahin siya nito. Hinampas niya ito sa balikat, pero ramdam naman niya ang pagpulupot ng braso nito sa baywang niya. Tila ba pinoprotektahan siya nito sa pagkalunod kahit marunong naman siyang lumangoy. Ano ba, Duke? Bakit mo ako ginulat? Nakalunok tuloy ako ng tubig dahil sa'yo. Singhal niya rito. Are you out of your mind, Marquesa? Pinag-aalala mo si Mommy dahil hindi ka sumasagot sa mga tawag niya. Kung hindi ako dumating, baka may nangyaring masama sa kanya dahil sa pag-aalala sa'yo. Nakonsensya naman siya nang makita ang nag-aalalang mukha ni Madam Lucinda mula sa balkonahe ng villa. Naging okupado ang isip niya sa nangyari kagabi at hindi niya narinig ang boses ng ginang. Sorry, hindi ko narinig ang boses niya. Iniisip ko kasi ang nangyari kagabi. Paumanhin niya. Huwag mo nang isipin yun. Bumalik ka na sa villa, may pupuntahan tayo. Saan? Gusto manood ni Mommy ng water activities at gusto niyang kasama ka. Mas gusto sana niyang alamin kung sino ang nagpatulog sa kanya kagabi. Pero inaatake naman siya ng konsensya kung hindi niya sasamahan si Madam Lucinda. Pinag-alala niya ito at gusto niyang bumawi rito. Pagpapasalamat na rin yon dahil tinulungan siya nitong kumbinsihin si Duke na manatili siya sa isla. Kung ayaw mo, sasabihin ko na lang kay Mommy. Hindi, okay lang Duke. Sasamahan ko si Madam. Pigil niya rito. Nagtaka si Marquesa nang mapansin na bahagyang natigilan si Duke. Nakatitig lang ito sa mukha niya. May problema ba? Pukaw niya sa atensyon nito. Napakisdot si Marquesa nang marahang inalis ni Duke ang buhok sa pisngi niya. Nag-init ang mukha niya nang manatili ang palad nito sa pisngi niya. Sa susunod, iwasan mo na mag-alala si Mommy. Ayoko mawala siya sa sarili kapag napahama ka. Saad nito bago lumangoy pabalik sa villa. Napahawak si Marquesa sa tapat ng puso niya. Bakit pakiramdam niya ay si Duke ang nag-aalala sa kanya? Pero imposible yon dahil bato ang isang yon. Magkakasamang nanood ng iba't ibang uri ng water activities ang tatlo. Hindi lang si Madam Lucinda ang naaliw sa panonood dahil mas mukhang nag-enjoy si Marquesa kaysa sa ginang. Gusto mong subukan ng flyboard, Iha? Tanong ni Madam Lucinda habang nakaupo sila sa dalampasigan. Hindi po ako marunong, Madam. Wala rin po akong pambayad. Nahihiya niyang tugon. It's okay, Iha. Duke will assist you. Is it okay with you, son? Baling nito kay Duke. Yeah, let's go, Marquesa. I'll give you the unforgettable moment with flyboard. Mabilis namang sumunod si Marquesa kay Duke. Baka magbago pa ang isip nito. Gustong-gusto pa naman niyang subukan ng flyboard. Parang lumilipad ang nakasakay roon. Tinulungan ng isang staff si Duke para isuot ang flyboard. Nagsuot din ito ng life jacket bago ibigay sa kanya ang isa. Mabilis niyang isinuot ang life jacket habang nagtetest na flyboard si Duke. Mukhang eksperto naman ito at hindi siya kinakabahan. Pero binawi niya agad ng sinabi nang sumakay na siya sa flyboard kasama ito. Nakaramdam siya na takot nang paikot-ikot sa ere si Duke. Mahigpit siyang nakayakap dito at ipinulupot pa niya ang 2 hita sa baywang nito. Ayoko na. Ibalik mo na ako sa Pampang, please. Naiiyak niyang pakiusap. Nahihilo na rin siya sa ginagawa nito. You're a police officer, Marquesa. Required sa training yung pagpapalipad ng parachute. Pero flyboard lang, natatakot ka na. Natatakot ako dahil hindi ko kontrolado ang sinasakyan natin. Nakakatakot ang isang bagay na hindi mo kontrolado. Hindi mo alam kung anong mangyayari. Ibalik mo na ako sa Pampang, Duke. Ayoko na sa flyboard. Hindi tayo babalik sa Pampang hanggat hindi mo sinasabi sa akin ng totoo. Anong kailangan mo sa akin, Marquesa?
Sinabi ko na sa'yo ang totoo. Bakit ba ayaw mong maniwala? Dahil hindi ka panipaniwala ang sinabi mo. Napasigaw si Marquesa nang bumulusok pa ibaba si Duke at nagpaikot-ikot na naman sa ere. Nahihilo na siya sa ginagawa nito. My God, Duke, nahihilo na ako. Ano ba ang gusto mong marinig? Ang katotohanan. Kapag sinabi mo ang totoo, ibabalik na kita sa Pampang. Totoong sinabi ko, Duke. Na-inlove na ako sa'yo nung una kitang makita. Yun ang dahilan kaya palagi kitang sinusundan. Mahirap bang paniwalaan ang nararamdaman ko sa'yo? Mahal kita, yun ang totoo. Proud na siya sa sarili dahil hindi siya nabulol sa ginawang pagtatapat. Parang hindi siya nagsisinungaling sa sinabi niya. Patunayan mo yan para maniwala ako. Muling hamon ni Duke sa kanya. Nagulo na yata ang utak ni Marquesa sa paulit-ulit na pag-ikot ni Duke at walang pagdadalawang isip niya itong hinalikan sa labi. Yun lang ang naisip niyang paraan para patunayan ang sinasabi niya. Naramdaman niya ang pagtigil ni Duke sa ere. Mukhang nagulat din ito sa ginawa niya. Tumigil lang siya sa paghalik dito nang kapusin siya sa paghinga. Naniniwala ka na ba? Hinihingal niyang tanong dito. Lumamlam ang mga mata ni Duke. Naglakbay ang tingin nito sa mukha niya. Nakagat naman niya ang ibabang labi nang tumigil doon ang tingin nito. Hindi mapapatunayan ng isang halik ang pagsasabi ng katotohanan, Marquesa. Pulis ka, at alam mong hindi nakakalusot ang akusado kapag hinalikan niya ang nagtatanong. Wala ring magnanakaw na gumagamit ng halik para makalabas sa kulungan. Hindi ako magnanakaw. Magiging isa ka magnanakaw kapag hindi ka tumigil sa ginagawa mo. Mabilis nitong putol sa sasabihin niya. Anong sinasabi mo riyan? Nagmamahal lang ako at hindi nagnanakaw. Nagsisimula ka ng nakawin ng puso ko, Marquesa. Kapag hindi mo pinanindigan ang ginagawa mo, makukulong ka sa islang to. Hindi kita hahayaang umalis. Don't test my ability to secure my property. You can't escape under my surveillance. Tumatak sa isip ni Marquesa ang sinabing yun ni Duke. Kung may ipagpapasalamat siya sa nangyari, yun ay nang ihatid siya sa Pampang ni Duke at ang pagkakwento ni Madam Lucinda tungkol sa buhay nito at ni Duke sa Italy. Duke is my son from another man. Nagkaroon ako ng relasyon sa attorney ng dati kong asawa. Yun ang rason kaya kami naghiwalay ni Fernando. Nagsama kami ng daddy ni Duke sa Italy. Pero hindi rin nagtagal ay namatay ito. Mag-isa kong binuhay si Duke gamit ang naiwang pera ng daddy niya. At inaamin ko na hindi naging madali ang buhay namin doon. Bumalik si Fernando sa buhay ko at kinasusuklaman nito si Duke. Nanganib ang buhay ng anak ko sa kamay ng dati kong asawa. Napilitan akong iwan si Duke sa Italy at bumalik sa Pilipinas kasama si Fernando. Matagal ako nagtiis sa piling ng dati kong asawa. At pinagpasalamat ko pa nung magkaroon siya ng ibang babae at iniwan ako. Ngayon magkasama na ulit kami ng anak ko. Hindi man sa iisang bahay, pero at least nasa iisang bahay kaming dalawa. Ang lungkot naman ng pinagdaanan niyo, Madam Lucinda. Kaya siguro matatag at malakas si Sir Duke dahil sa mga nangyari. Ang mahalaga ay natapos na po ang paghihirap niyo at masaya na kayong mag-ina. Ngumiti si Madam Lucinda bago tumingin sa hawak nitong cellphone. Pinapanood nito roon ang video habang sakay sila ni Duke sa flyboard. Nakita niya itong nanonood kanina habang nakangiti, kaya lumapit siya at nagsimula na itong magkwento sa kanya. Alam mo, Iha, masaya ako para sa anak ko. Kahit sino po yatang magulang ay magiging masaya kapag si Sir Duke ang anak. Gwapo na, successful pa. Tama ka, masaya ako sa mga nangyari sa buhay niya. Naging matagumpay pa rin siya kahit nawala ako sa tabi niya. Pero hindi yun ang dahilan kaya masaya ako para sa kanya. Ano pong dahilan yun, Madam? Curious niyang tanong. Pinakita nito sa kanya ang nakapost na video. Nakita niya ang naka-zoom in na mukha ni Duke sa screen. Napansin mo rin ba? Tinitigan niya ang video. Bukod sa gwapong mukha ni Duke at balikat niya, wala na siyang napansin na kakaiba. Maganda pa ang pagkuha mo sa video, Madam. Ang gwapo lalo ng anak mo sa anggulong yan. Komento niya. Binawi ni Madam Lucinda ang cellphone at tinitigan nito si Duke sa screen. Ngayon ko lang nakitang umiti si Duke. Sumilip si Marquesa sa cellphone ni Madam Lucinda. Pinasingkit niya ang mga mata para makita ang ngiting tinutukoy ng ginang. Pero poker face ng si Duke sa paningin niya. Ngunit napansin niya ang kislap sa mga mata nito. Marahil yun ang tinutukoy ni Madam Lucinda. Hindi makikita sa labi ang ngiti ni Duke, kundi sa mga mata nito.
Pinapakita ng mga mata ang totoong kasiyahan ng isang tao. Matapos ang konting chismisan nila ni Madam Lucinda, humiling ito na ipagtimpla niya ng gatas. Nagtungo naman siya sa kusina at bumalik na naman sa isip niya ang sinabi ni Duke habang nagtitimpla. Gosh, ganun ba ako kaganda para mahulog agad ng isang Duke Montemayor sa alindog ko? Sandali siyang natigilan sa paghahalo ng gatas nang may ideyang pumasok sa isip niya. Bakit nawala sa isip ko ang bagay na yun? Pagak siyang tumawa sabay iling. Ginagamitan niya ako ng charm dahil alam niyang malakas ang epekto niya sa akin. Ginagawa niya rin ang ginagawa ko sa kanya. Magaling ka, Duke. Ang talino mo. Bulong niya bago nagpatuloy sa ginagawa. Ano binubulong mo riyan, Marquesa? Natuod sa kinatatayuan si Marquesa nang marinig ang boses ni Duke mula sa likuran niya. Mas lalo siyang hindi nakakilos nang itrap siya nito sa tabi ng mesa. Itinuon nito ang dalawang kamay sa gilid ng mesa kung saan siya nakatayo. Naramdaman niya ang matipuno nitong katawan sa likuran niya. Nahigit niya ang paghinga nang hawakan nito ang kamay niyang may hawak na kutsara. Nilagyan nito ng gatas ang kutsara bago inangat. Nakagat ni Marquesa ang labi nang tumukwang mula sa balikat niya si Duke bago nito tikman ang gatas. It's good. Pwede mo nang dalhin yan kay Mami. Bulong nito na may halong pangaakit ang boses. Bakit ka narito? Wala ka bang trabaho? Kakauwi ko lang, Marquesa. Ayaw mo bang narito ako sa bahay ko? Hindi naman. Nagulat lang ako dahil ang aga mong umuwi. May pupuntahan tayo. Saan tayo pupunta? Gulat siyang bumaling kay Duke, pero agad din siyang umiwas ng muntik nang magtama ang labi nilang dalawa. Malalaman mo mamaya. Bilisan mo, hihintayin kita sa labas. Nakahinga ng maluwag si Marquesa nang umalis sa likuran niya si Duke. Para siyang mauubusan ng oxygen dahil dito. Kinuha na lang niya ang baso ng gatas para kay Madam Lucinda. Muntik pa yung matapon nang makita niya si Ryan sa bungod ng kusina. Ryan naman, aatakihin ako ng nerbiyos sa iyo eh. Bakit hindi ka nagsasalita? Kanina ka pa ba riyan? Pulang-pula ka, Marquesa. May ginawa ba sa'yo si Sir Duke? Tanong nito sa kanya. Wala naman, tinikman lang niya tong gatas. May kailangan ka ba? May gagawin ka ba ngayong gabi? Bakit? Tanong niya. Pero mukhang hindi siya available ngayon dahil may pupuntahan sila ni Duke. Gusto mo bang sumama sa akin? Pasyal tayo. Mas maganda pala sa gabi ang Kings Island. Sorry Ryan, may pupuntahan daw kami ni Sir Duke mamaya eh. Sa susunod na araw na lang tayo mamasyal. Ilang araw pa naman tayo dito sa isla bago bumalik sa Maynila. Sige, mag-iingat kayo. Ngumiti sa kanya si Ryan bago ito umalis. Nagtungo naman siya sa silid ni Madam Lucinda para dalhin ang gatas nito. Nang lumabas ng villa si Marquesa, nakita niyang naghihintay si Duke sa labas. Nakahimpil ang isang golf cart sa tabi nito. Tumingin ito sa kanya nang lumabas siya. Naiilang naman siyang lumapit sa binata dahil sa titig nito. Let's go. Inilahad ni Duke ang isang kamay sa harapan niya. Malugod niyang tinanggap yon bago siya nito alalayan sumakay sa golf cart. Tumabi naman ito sa kanya at marahan siyang kinabig palapit. Nakagat niya ang pang-ibabang labi nang manatili sa baywang niya ang braso ni Duke. Stop doing that. Ha? Wala naman akong ginagawa ah. Nalilito niyang sabi. Stop biting your lips. It's dangerous. Paano magiging mapanganib ang pagkagat sa sariling labi? Hindi naman ako mamamatay sa ginagawa ko. Natatawa niyang sabi. You're inviting danger, Marquesa. Paano? Inulit niya ang pagkagat sa sariling labi dahil curious siya sa sinasabi ni Duke. Pero nagulat siya nang bigla nitong halikan ng labi niya. Too slow to realize what I mean? Saad ni Duke pagkatapos ng mabilisang paghalik. Natapik ni Marquesa ang sariling pisngi. Sobrang init niyon kahit malamig ang gabi. Sumabay pa ang malakas na tibok ng puso niya. Huminga siya ng malalim at bahagyang pumikit. This is bad. Bulong niya sa isip bago muling nagmulat ng mga mata at tumingin kay Duke. She started to fall with Duke's charm. Mapanganib yun para sa puso niya. Dahil maaaring humantong siya sa pagkabigo kung si Duke at Guru ay iisa. Am I too fast to kiss you without permission? I'm sorry to make you uncomfortable, Marquesa. Nakita ni Marquesa ang tapat na paghingi ng paumanhin ni Duke. Humiti siya rito para ipakitang ayos lang sa kanya ang ginawa nito.
Pagbibigyan muna niya ang sarili para mag-enjoy kasama ang lalaking nagugustuhan niya. Hindi naman siya mangmang para hindi ma-realize ang nararamdaman kay Duke. May gusto siya rito at maaari yung lumalim kung ganito ang pakikitungo nito sa kanya. Don't worry about it. Nakakabigla pero hindi naman masama. Nagustuhan ko nga eh. Tapat niyang sabi. Totoong nagustuhan niya ang halik na yun ni Duke. May parte sa puso niya na gustong malaman kung bakit siya rito hinalikan. Pero may parte rin na ayaw na niyang malaman. Kumpirmado na siyang nahulog sa karisma ni Duke. Pero mas mahuhulog pa pala siya nang makita itong umiti habang naglalaro ang kasiyahan sa mga mata nito. I'm doomed. Sana kayanin ko kung ano man ang magiging resulta nito. Saad niya sa isip habang namamanghang nakatingin sa ngiting pinapakita ni Duke sa kanya. Nasurpresa si Marquesa sa dinner date na inihanda ni Duke sa Gresya, ang Greek Isle-inspired villa sa Kings Island. Pakiramdam niya ay nasa Greek mythology siya at kasama niyang kumain ng isang Greek god sa katauhan ni Duke. Hindi ko inaasahan na maghahanda ka ng ganito karami at kabonggang hapunan. Nakangiti niyang sabi. Manghang-mangha siya sa mga pagkain at mukhang masasarap naman. Pero hindi nakakamangha ang presyo na yun. Isang serving pa lang noon ay pwede nang bumuhay ng isang simpleng pamilya. Your vacation is almost over. That's why I want you to experience this kind of dinner. Do you like it? I don't like it, but I love it. Once in a lifetime experience lang to, kaya susulitin ko na. Hindi ko alam kung kailan ko to mararanasan ulit. I'll send you an invitation to come here again after your vacation. Be my guest, Marquesa. Naku, wag na. Nakakahiya naman. I insist. You can come here anytime you want. Sabihin mo lang kung kailan at ipapasundo kita sa chopper. Ang sarap pala maging kaibigan ng head security ng isla. Ang laki ng privilege na nakukuha ko. Biro niya rito. Kaibigan? Kunot noong tanong ni Duke. Oo, kaibigan. Hindi pa ba tayo magkaibigan? Friends don't kiss each other. I want more than friends. Walang paligoy-ligoy nitong sabi. Hindi man lang inisip ang kalagayan ng puso niya. Muntik na yung lumabas sa dibdib niya dahil sa lakas ng tibok. Pero kailangan niyang kumalma. Hindi dapat magpadalos-dalos. Gusto niyang linawin ang nararamdaman ni Duke para sa kanya. Ihahanda na lang niya ang sarili kung ano man yun at kung ano ang magiging resulta niyon. Do you love me, Duke? Yes. Mahigpit na kinuyom ni Marquesa ang kamay sa ilalim ng mesa. Hindi niya nakikita ang pagkukunwari sa itsura ni Duke nang sabihin yon. Paano? Hindi pa tayo lubusang magkakilala. Nagdududa ka pa nga sa pagkatao ko, di ba? It's simple. You're looking directly into my eyes that nobody has ever tried. I love the amusement in your eyes every time you're looking at me. It makes my heart flutter and you're extraordinary. Paano kung marami pala akong tinatago sa'yo? Mamahalin mo pa rin ba ako kapag nalaman ng mga yon? We're not perfect. I don't mind about it. Hibit balikat nitong sagot. May tinatago ka rin ba, Duke? Yeah. I'll tell you before you leave. For the meantime, let's enjoy this moment together. Ngumiti si Marquesa at isinantabi muna ang mga katanungan sa isip niya. Tama si Duke. Mag-e-enjoy muna sila habang magkasama dahil baka magbago ang samahan nila kapag nalaman ang sekreto ng isa't isa. Simula nang mangyari ang dinner date ni Marquesa at Duke, naging malapit sila sa isa't isa. Napansin yun ni Madam Lucinda at hindi matawaran ng kasiyahan nito para sa kanila. Nakonsensya naman siya dahil simula pa lang ay nagsisinungaling na siya sa ginang. Alam niyang malalaman din ito ang tungkol sa trabaho niya at kung bakit nanatili siya sa tabi ng ginang. 2 araw bago matapos ang 2 linggong bakasyon nila sa isla, magkatulong sa pagluluto sina Marquesa at Madam Lucinda para sa hapunan nila. Marquesa, alam mo ba kung saan pumupunta si Ryan? Palagi siyang wala sa villa. Bihira ko na rin siyang makausap simula nang mabakasyon tayo dito. Baka naghahanap ng forever, madam. Marami kasing magaganda rito sa isla. Baka po namimili ng mapapangasawa. Biro niyang sagot dito. Maging siya ay hindi alam kung saan pumupunta si Ryan. Hindi niya naman ito tinatanong dahil mukhang umiiwas ito sa kanya simula nang maging malapit sila ni Duke. Nakakapanibago lang na hindi siya nakikipag-usap sa akin ngayon. Parang anak na rin ang turing ko kay Ryan, kaya nag-aalala ako.
Adopted son siya ni Fernando pero malayong-malayong ugali niya sa dati kong asawa. Napakabait ng batang yun. Kapag dumating siya ngayong gabi, sabihin mo gusto ko siyang makausap ha? Sige po. Wala sa sarili niyang sagot. Naglakbay na agad ang diwa niya sa posibilidad ng kaugnayan ni Ryan kay Fernando Rossi. Pagkatapos nilang magluto, nagmamadali siyang bumalik sa kanilang silid. Kinuha niya ang cellphone niya at tinawagan si Kapitan Ramos. Delemon, mabuti tumawag ka. Ilang beses ka namin tinatawagan pero hindi ka makontak. Anong development? I'm sorry, Captain. Hindi ko po napansin na patay ang cellphone ko. Kanina ko lang nakita na lobat pala. Anong nangyayari sa'yo, Delemon? Hindi ka nawawala sa focus. Pero ngayon parang nakalimutan mong pulis ka. Mahalaga ang cellphone sa komunikasyon natin. Bakit hinayaan mong malubat yan? Sorry talaga, Captain. Naging busy lang din po ako sa mga utos ni Madam. Paumanhin niya sa naging kapabayaan. Bueno, bumalik ka na rito. Nahuli na si alias Guru. Nalocate na rin namin kung saan nakatago ang droga ni Rosie. Magkakasa kami ng operasyon para sugurin ang lokasyon. Thank you, Captain. Masaya niyang bulalas. Panatag na siya dahil hindi si Duke ang alias Guru na hinahanap niya. Siya nga pala, Delemon. Humingi ka ng paumanhin kay Duke Montemayor. Nakakaya na pinag-isipan natin ang hindi magandang taong malaking ambag sa paghuli kay Rosie. Bakit po, Captain? Sino po ba si Doc Montemayor? Naaalala mo bang taong nagbigay ng impormasyon sa'yo para mahuli si Rosie? Kaagad pumasok sa isip ni Marquesa ang taong nakamaskara na nagbigay sa kanya ng ebidensya laban kay Rosie. Hindi niya makakalimutan ang taong yun dahil humanga siya sa husay nito sa pakikipaglaban. Opo, Captain. Sagot niya. He's Duke Montemayor, a former Carabiner member in Italy assigned in Military Security Department. Bihasa siya sa teknolohiya at pakikipaglaban, pero iniwan niya ang trabaho para manatili sa Pilipinas. Ayon sa impormasyon, nakakuha siya ng malaking trabaho sa Pilipinas. Ibinigay niya ang ebidensya sa atin para mahuli si Rosie dahil sa personal na dahilan. Kaya bumalik ka na rito. Malinis si Duke at kakampi siya ng batas. Sige po, Captain. Nakangiting lumabas ng silid si Marquesa dahil sa nalaman. Hihintayin niyang dumating si Duke para sabihin ang plano niyang pag-alis sa isla. Ipapaliwanag niya dito ang totoong dahilan kaya naroon siya. Lumabas siya ng villa para doon hintayin si Duke. Pero nakita niya ito kasama si Ryan. Pawang seryoso ang itsura ng dalawa at nararamdaman niyang may namumuong tensyon sa mga ito. Nagkubli muna siya para pakinggan ng pag-uusap ng dalawa. Hindi mo ka mapipigilan sa gagawin ko, Duke. Matagal kong hinintay na makarating sa islang to para makuha ang ebidensyang hawak mo. Hindi ako mapapanatag na may nakakaalam sa katauhan ko. Dinig niyang sabi ni Ryan. Yun ba ang dahilan kaya pumasok ka sa silid ko nung nakaraan? At pati si Marquesa ay dinamay mo pa? Seryosong tanong ni Duke. Oo, nakuha ko na ang sadya ko rito. Kaya hayaan mo na akong umalis. Kung hindi, mapapahamak ang dalawang babaeng mahalaga sa'yo. Matapang na sabi ni Ryan. My mom trusted you, Ryan. Masasaktan siya kapag nalaman ang ginawa mo. Itigil mo na to at sumuko ka na lang sa mga pulis. Tutulungan kita para mapabilis ang kaso mo. Hindi ko kailangan ng tulong mo, Duke. Ikaw ang nagpahamak kay Daddy nung nasa Italy siya. At ikaw rin ang dahilan kaya nahuli siya ng mga pulis dito sa Pilipinas. Nabulilyaso ang mga plano namin dahil sa'yo. Sa tingin mo magtitiwala pa ako sa'yo? Nagpapatawa ka ba? I'm serious, Ryan. Kung gusto kitang ipahamak, matagal na kitang isinuplong sa mga pulis. Gusto mo bang magpasalamat ako sa'yo? Nagpapatawa ka talaga, Duke. Malakas na tumawa si Ryan na parang inaasar pa si Duke. Poker face lang naman si Duke habang si Marquesa ay nagkaroon ng ideya na kasapi si Ryan ng grupo ni Rosie. Kung tatanggihan mo ang tulong ko, mabubulok ka sa kulungan, Ryan. Malaking kasalanan ng pagtatago sa $1,000,000 na droga. Kung susuko ka, mapapagaan ang sentensya mo. Ako? Mabubulok sa kulungan? Nagkakamali ka, Duke. Hindi ako mahuhuli ng mga pulis dahil mauubos sila sa ginawa kong plano. Mga pulis patola. Napakadali nilang utuin. Sabik na sabik silang mahuli si alias Guru at naniwala agad sila sa nakaset up kong plano. Hindi nila alam na peke na huli nilang Guru at naririto ako. Mga uto-uto. Uminit ang ulo ni Marquesa nang marinig ang sinabi ni Ryan tungkol sa kapulisan.
Hindi nito alam kung ano ang sakripisyo at pinagdadaanan nila para mahuli ang mga kriminal. Namatay ang mga magulang niya sa pagsisilbi sa bayan at hindi niya hahayaan na hamakin nito ang reputasyon ng kapulisan. Lumabas si Marquesa. Tumingin lang sa kanya si Duke na parang alam nito na naroon siya. Kunot naman ang noo ni Ryan nang tumingin sa kanya. Lumapit siya rito at bigla itong sinuntok sa muka. Nanggigigil niyang hinawakan ang kwelyo ng damit nito. Marquesa, ano bang problema mo? Bakit mo ako sinuntok? Gulat na tanong ni Ryan. Nararapat lang sa'yo yan, Ryan. Wala kang karapatan na hamakin ang trabaho ng mga pulis. Wala kang alam sa sakripisyo ng kapulisan para sa bayan. Galit niyang sabi. At isa pa, ganti ko rin yan sa pagpapatulog mo sa akin nung nakaraang gabi. Tumawa naman si Ryan, na lalong nagpainit sa ulo niya. Bakit kung magsalita ka parang alam na alam mo ang trabaho nila? Pulis ka ba? Isa ka ba sa mga walang utak na pulis sa bansa natin? Nadala ng galit si Marquesa at sunod-sunod niyang sinuntok si Ryan. Marahas naman itong inalis ang kamay niya sa kwelyo nito at malakas siyang itinulak. Napaatras siya sa ginawa nito. Akma siyang sasaktan ni Ryan pero mabilis itong napigilan ni Duke. You can't touch her on my watch. Seryosong sabi ni Duke habang hawak ang braso ni Ryan. Okay. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Pinigsi nito ang braso para alisin ang kamay ni Duke. Ihanda mo ang helicopter na sasakyan ko, Duke. Kapag hindi ako nakita ng mga kasama ko bago sumapit ang umaga, gagawa sila ng ingay sa syudad. Hindi yun magugustuhan ng gobyerno, lalo na ng mga pulis patola. Nakangisi nitong sabi bago tumingin kay Marquesa. Hayaan mo na siyang umalis, Duke. Wala ka ng pananagutan sa kanya kapag umalis siya sa isla. Ito ang gusto niya, kaya hayaan mo siya. Okay, I'll prepare your helicopter. Napilitang sabi ni Duke. Tuwang-tuwa naman si Ryan sa naging desisyon ng lalaki. Isang utos lang ni Duke ay agad na naihanda ang helicopter na sasakyan ni Ryan pabalik sa Maynila. Masaya itong umalis at kumaway pa sa kanila. Hindi ka ba mapapahamak sa planong to? Tanong ni Duke nang makalayo ang helicopter. Humiti si Marquesa bago hawakan ang kamay ni Duke. Nagpapasalamat siya rito dahil agad nitong nakuha ang plano niya kanina. Kailangan niyang hayaan na umalis si Ryan para pigilang gumawa ng gulo ang mga kasama nito. Natimbrehan na niya si Kapitan Ramos tungkol sa pagdating ni Ryan sa Maynila. Palihim itong susundan ng mga pulis hanggang makorner ito kasama ang grupo. Thank you, Duke. And I'm sorry kung naglihim ako sa'yo tungkol sa trabaho ko. Akala ko ikaw si alias Guru kaya palagi kitang sinusundan. Hinahanap ng grupo namin ng drogang tinatago nila at akala ko narito yun sa isla. Pero ibang nakita ko rito. Ikaw ang nakita ko na mas malakas ang epekto sa droga. Naadik na yata ako sa'yo. Hinaplos ni Duke ang pisngi niya at barahan siyang hinalikan sa sentido bago yakapin. Kailangan mo nang umalis, tama ba? Oo, may trabaho pa akong tatapusin sa Maynila. Matagal na naming hinahanap si alias Guru pero kasama ko na pala siya. Hindi ko man lang napansin na si Ryan ang kanang kamay ni Rosie. Gusto kitang tulungan pero hindi pwede. Putol niya sa sasabihin ni Duke. Malaking responsibilidad mo sa Kings Island. Isa pa, trabaho yun ng mga pulis. Hayaan mong lutasin namin ang problema kay Ryan. Hindi na siya makakatakas ngayon. Dugtong niya. Bumuntong hininga si Duke at mahigpit siyang niyakap. Mag-iingat ka. May tiwala ako sa'yo. Nasaksihan ko na kung gaano ka kahusay sa pakikipaglaban. Ngumiti si Marquesa at niyakap din si Duke. Masaya akong makita kang muli na walang suot na maskara. Ilang sandali silang nasa ganoong pwesto nang marahan niyang inilayo si Duke. Nakita niyang napipilitan lang itong pakawalan siya. Kailangan ko nang umalis. Pakisabi kay Madam Lucinda, I'm sorry. Bibisita na lang ako sa kanya pagbalik niya sa Maynila. She's staying here with me. Tell that to her when you're back. Maghihintay siya sa'yo. At hihintayin din kita, Marquesa. Nakangiti siyang tumango bago buksan ang pinto ng isa pang helicopter. Sasakay na sana siya nang pigilan siya ni Duke. Bakit? Naputol lang sasabihin niya nang salubungin siya nito ng halik sa labi. Hindi pa siya umaalis pero mukhang namiss na siya nito. Call me when you get there. Saad nito nang maglayo ang mga labi nila. Wala akong number mo. Then I'll find a way to call you. Take care, Marquesa.
Don't get hurt. Ikaw rin, mag-iingat ka. Babalik pa ako at pakamamahalin ka. Parang nahulog na naman ang puso ni Marquesa nang umiti si Duke. Nakangiti pa itong kumaway habang umaangat ang helicopter. Naging seryoso naman ang itsura niya nang makalayo sa isla. Tatapusin muna niya ang trabaho bago bumalik sa piling ni Duke. Kaligayahan naman ang haharapin niya pagkatapos ng misyon. Naging abala sa trabaho si Marquesa pagbalik sa Maynila. 2 linggo rin nilang sinubaybayan ang kilos ni Ryan at ng grupo nito. Kumagat din sila sa plano ni Ryan na pasukin ang kunwaring pinagtataguan nito ng droga. Nalimitahan nila ang pinsala dahil sa pagsabog ng lugar. Masusi nilang pinag-aralan ang kilos ng mga ito at sinigurado nilang walang maaapektuhan kapag gumawa sila ng operasyon para hulihin to. Natunto nila ang pinagtataguan sa droga at nakahanda na rin para kumpiskahin yon. Handa na sila sa pagsugod, pero tiningnan muna ni Marquesa ang kanyang phone. Hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natatanggap na tawag o text mula kay Duke. Delemon, papasok na tayo. Pagkuha ni Baltasar sa atensyon niya. Binitiwan ni Marquesa ang cellphone at kinuha ang baril niya. Sunod-sunod silang pumasok sa isang eksklusibong subdivision. Pinalibutan nila ang isang bahay roon na tinutuluyan ng grupo ni Ryan. Nakita nila ang hudyat ni Captain Ramos bago sila pumasok sa loob. Inabutan nila ang grupo ni Ryan na sumisinghot ng pinagbabawal na gamot. Walang kamalay-malay ang mga ito na nakapasok na sila sa loob. Walang kikilos ng masama. Taas ang kamay. Sigaw ni Captain Ramos. Nagulat ang mga ito at hindi agad nakaporma. Isa-isa nilang pinusasa ng mga nahuli. Matalim ang tingin ni Ryan sa kanya nang makilala siya. Marquesa. Sigaw nito sa pangalan niya na puno ng galit. Long time no see, Ryan. Nakalimutan kong sabihin, pulis nga pala ako. And you were under arrest. Nakahinga ng maluwag si Marquesa nang isakay sa police car ang grupo ni Ryan. Manlalaban pa sana si Ryan pero hindi ito nakaporma sa dami ng nakapalibot dito. Great job, team. Umabot tayo sa deadline ni Chief Mercado. Masayang sabi ni Captain Ramos. Sumigaw sa tuwa ang buong team nila, pero ngumiti lang si Marquesa. Hindi niya magawang magsaya kung okupado ni Duke ang isip niya. Pagkatapos ng operasyon sa grupo ni Ryan, tuluyang nakulong ang mga ito. At kasabay rin niyon ang balitang inagawan ng buhay si Fernando Rossi sa ospital. Inabala naman niya ang sarili sa trabaho. 1 buwan nang nakakalipas at umaasa pa rin siyang katawag si Duke sa kanya. Bakit kasi hindi ko kinuha ang number niya eh? Hindi ko na rin makontak si Madam Lucinda. Paano ko siya makakausap? Maktol niya habang nakasubsob sa desk niya. Delemon, may package para sa'yo. Sigaw na Estrada na malapit sa pintuan. Walang gana siyang tumayo at lumapit dito. Nasaan? Tanong niya. Ibinigay naman nito ang maliit na kahon sa kanya. Kinuha niya yon bago bumalik sa desk niya. Kinalog pa niya ang kahon bago buksan. Kunot noo siya nang makita ang maliit na sobre sa loob ng kahon. Kinuha niya yon at nakita ang isang card sa loob. Muntik pa siyang sumigaw nang makita ang logo ng Kings Island. Pero nagtaka siya sa nilalaman ng card. Miss Marquesa Delemon, we are pleased to inform you that you are qualified for the job. We're inviting you for the final interview to be taken in Kings Island HR Department on July 14 at 10 a.m. Thank you and have a nice day. Ano to? Kailan pa ako nag-apply sa Kings Island? Gulat niyang tanong, pero naroon pa rin ang excitement dahil babalik na ulit siya sa isla. Sunod-sunod naman ang naging problema ni Duke dahil sa mga pasaway na miyembro at mga guest ng Kings Island. Karaniwan sa nagdudulot ng gulo ay spoiled brat na anak ng mga miyembro. Hindi yun maiiwasan lalo pat mas lalong dumadami ang mga pumapasok sa isla. Nangangailangan na rin sila ng dagdag security personnel dahil sa patuloy na pagsikat ng Kings Island. Hey, ikaw ang head security diba? Si Doc Montemayor? Nakapamaywang na tanong sa kanya ng isang babae. Maliit ito kaya kailangan pa nitong tumingala habang nakikipag-usap sa kanya. Yeah, why? Walang gana niyang sagot. Ibalik mo sa akin ang camera ko. No. Filming without consent is prohibited inside the island. You can have your camera back once your stay is over. Hindi ako papayag. Ibalik mo ang camera ko ngayon din. Huwag mong hintayin na magalit ako dahil hindi mo magugustuhan yon.
You're a guest, but we have our rules. You can get your camera back, but you need to leave the island. Or you can stay here without your camera. Nagalit ang babae at tinangkapan nitong hampasin siya ng hawak na monopod. Pero tumigil ito nang marinig ang nagsalita mula sa likuran. Harassing the innocent person is a crime, ma'am. I can sue you for that offense. Right, Mr. Head Security? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Sinupil ni Duke ang ngiti sa labi nang makita si Marquesa. Nakasuot ito ngayon ng uniforme ng security sa isla tulad ng suot niya. And who are you? Mataray na tanong pa rin ng babae. Me? Turo ni Marquesa sa sarili. I'm the newly hired peacemaker security in Kings Island, and my job starts today. Good. I want my camera back. Get it for me. Sure, ma'am. May I have your camera, Mr. Head Security? Walang salitang kinuha ni Duke ang kamera ng babae at ibinigay kay Marquesa. Kakaiba ang ngiti nito at alam niyang may plano itong gawin. Here, ma'am. Excited na tinanggap ng babae ang kamera mula kay Marquesa. Pasimple namang kumindat sa kanya si Marquesa. Nagkunwari itong nawalan ng malay at natumba sa babae. Nabitiwan ng babae ang kamera at nasira yon. Binuhat naman niya palayo si Marquesa at iniwan ang babaeng umiiyak. Maya-maya ay minulat nito ang mga mata. Tumingin pa ito sa paligid at nang makita na sila na lamang ang naroon ay yumakap ito sa kanya. I missed you, Duke. Bulong nito. Hindi na niya napigilan ng pagngiti. Niyakap niya ng mahigpit si Marquesa. Namiss niya rin ang dalaga, pero naging abala siya sa trabaho at hindi nagkaroon ng pagkakataon para makausap to. I missed you too, Marquesa. Nagulat naman si Duke nang kumawala si Marquesa sa yakap niya. Bumaba ito sa pagkakabuhat niya bago hampasin ang balikat niya. Sinadya mo bang magpamiss sa akin? In fairness, effective. Bakit hindi mo pala ako tinawagan? Muli siyang umiti nang hindi niya mahimigan ang panunumbat sa boses ni Marquesa. Alam niyang nauunawaan nito ang trabaho niya at curious lang ito kung bakit hindi siya nakatawag. Maraming pasaway sa isla. Naging abala ako sa pagdidisiplina sa kanila. Pasensya na talaga. Pero tatawagan naman kita at lagi ka namang nasa isip at puso ko. Sagot niya. Don't worry, makakasama mo na ako ngayon. May dagdag sidekick ka na ngayon na magpapatupad ng kapayapaan sa Kings Island. Wait, paano ka nakapasok bilang security personnel ng Kings Island? Hindi ko alam na nag-apply ka. Pinasa ni Madam Lucinda ang resume ko sa HR ng Kings Island. Hiring daw kasi para sa dagdag security personnel ng isla. Pina-edit na lang daw niya ang ibang detalye sa resume na pinasa ko sa kanya dati bago ibigay sa HR. Nagulat nga ako kung bakit may application ako Pero hayaan mo na. Ang mahalaga, narito na ulit ako sa isla. Nakita na kayo ni Mommy? Oo, sinalubong niya ako kanina nang dumating ako. Natutuwa nga siya dahil narito na ako ulit. Pero nalulungkot din siya dahil sa nangyari kay Ryan. Mag-resign ka na. Seryosang utos nito. Bakit naman? Kaka-hired ko lang Tapos nag-resign ako sa trabaho ko bilang pulis para pumunta rito at makasama ka. Paano ako mananatili rito kung hindi ako magtatrabaho? Nakasimangot nitong sabi. Hinawakan naman niya ang dalaga sa magkabilang balikat at mabilis na hinalikan ang naninilos nitong labi. Napangiti na naman siya nang mamula ang mukha nito sa ginawa niya. Ang mga simple at nakakatawa nitong reaksyon ang nagpasuko sa puso niya. He loves her simplicity and tough personality. You can stay here without doing any job. Hayaan mo muna akong gawin ang trabahong to. Kung hindi ko kaya, magre-resign ako. Alam kong kaya mo, pero ayoko magtrabaho ka. Mamasyal ka na lang sa isla, maraming pwedeng gawin dito. Hindi rin ako mag-e-enjoy kung hindi kita kasama. At least sa trabaho magkasama tayo. Sige na, Duke, hayaan mo na ako magtrabaho rito sa isla. Wala na rin naman akong ibang aasahan kundi ang sarili ko lang. Hindi rin ako sanay na walang ginagawa. Napilitan na rin si Duke pagbigyan ng hiling ni Marquesa na magtrabaho sa isla. Hinihintay niyang magreklamo ito sa trabaho para may dahilan siya na patigilin to. Pero wala siyang narinig. Masaya itong tumulong sa kanya na mapanatili ang mahigpit na seguridad sa Kings Island. Nasasanay na rin ito sa buhay sa isla at naging opisyal na rin silang magkasintahan.
Proud siya sa sarili na masaya si Marquesa sa piling niya. Love, sa tingin mo magugustuhan ako ng parents mo para sa'yo? Tanong niya kay Marquesa habang sakay sila sa flyboard. Hindi na ito natatakot sumakay ngayon. Isa yun sa nakasanayan nitong water activity sa isla. Nakatalikod ito sa kanya habang yakap niya ito sa bewang. Oo naman, feeling ko nga nagpa-party ang mga yun sa heaven. Ang gwapo kasi ng boyfriend ko at ang macho, tapos mayaman pa. San pa sila? Super bait pa kahit laging poker face. Napakaswerte ko sa'yo dahil bukod kay Mami Lucinda, sa akin ka lang humingiti. I'm glad to hear that, love. Saad niya at bahagyang lumapit sa dalampasigan. Teka, titigan na agad tayo? Ayoko pa, punta pa tayo sa malalim. Reklamo ni Marquesa. Kumakaway kasi si Mami sa atin. Turo niya sa ina na may hawak na stick. Nag-thumbs up naman siya rito dahil plano nila yun ng ina. Ano yung nakasulat sa buhangin, Duke? Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Tanong niya rito. Nabasa ko na, pero bakit nagsulat ng ganun si Mami Lucinda? Gusto pa ba niyang mag-asawa? May nakatagpo ba siyang bagong love life dito sa isla? Kaya siya nagsulat ng Will You Marry Me? Natawa naman si Duke. Minsan talaga may pagkaslow ang babaeng mahal niya na ikinakangiti niya. Will you marry me? Saad niya bago ilabas ang inihanda niyang singsing. Oh my God, Duke! Yes! Mabilis niyang sagot. Hindi man lang nag-isip kahit isang segundo. Nakangiting isinuot ni Duke ang singsing sa daliri ni Marquesa. Inangat pa ng dalaga ang kamay para pagmasdan ng singsing. I'm getting married! Yes! Sigaw ng dalaga. Nagpalakpakan naman ang mga nakakita sa proposal ni Duke. Duke, iikot mo ako paharap sa'yo. Gusto kitang yakapin, pero baka mahulog ako. Sinunod ni Duke ang hiling ni Marquesa. Pero na-excite yata ito at kumilos agad para yakapin siya kahit wala pa sa ayos ang pwesto. Sumala ang paa nito sa apakan at nalaglag sa tubig. I love you, Duke! Saad nito bago lumubog sa tubig. Marquesa! Nag-aalala siya rito kahit alam niyang magaling itong lumangoy. Mabilis naman niyang nakuha ulit sa tubig si Marquesa. Binuhat niya ito bago muling umangat ang flyboard. Nawala ang pag-aalala niya nang makita ang malawak nitong ngiti. I love you too. Tugon niya bago ito halikan sa labi. Nagpaikot-ikot ang flyboard sa ere habang magkalapat ang kanilang mga labi. Nasaksihan ng mga tao roon kung gaano ka-unique ang proposal ng isang Duke Montemayor. At makalipas ang ilang buwan ay nasaksihan din ng karamihan ang elegante at marangyang kasal ng dalawa sa isla. Maraming babae ang nangangarap din na maranasan ang ganoong uri ng pagmamahal at walang imposible sa Kings Island. Sa isla nagtatagpo-tagpo ang mayayaman at magagandang nilalang na bihirang makita sa personal at maaaring isa sa mga ito ang nakatadhana sa isa't isa. Walang nakakaalam kung sino at walang makapagsasabi kung paano dahil ang pag-ibig ay dumadating ng hindi inaasahan. Tulad ni Duke at Marquesa, pinagtagpo silang muli sa isla at natutuhang mahalin ng isa't isa hanggang humantong sa kasalan at naging ganap na mag-asawa. At sa tamang panahon ay may akay-akay na rin silang mga supling na simbolo ng kanilang pagmamahalan. Sa ngayon ay ine-enjoy muna nila ang oras na sila pa lamang dalawa. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.